But unfortunately, kulang po yung ating body cam. We're still purchasing. The new models will have a feature of yung hindi mo pong pwedeng patayin. 40,000 body-worn cameras ang kailangan ng Philippine National Police para sa mga operasyon nito. Gayunman, kulang 10,000 lang ang inaasahang mabili ng pambansang pulisya sa ilalim ng pondo nito para sa 2026. Ito ang inihayag ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Fuentevella, budget sponsor ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito sa plenary debates para sa proposed budget ng kagawaran. Nasa 2026 budget po ba natin, Madam Speaker, distinguished sponsor, ang pondo para sa body cam? Yes, but it is not enough, Madam Speaker. We need about 40,000 body cams, amounting to 35,000. That's about 1.3 billion pesos yung ating pong kailangan for the body cams for 40,000 personnel, Madam Speaker. Magkano po ang nasa NEP at magkano po yung diferensya na kailangan? So that is the problem, Madam Speaker. Since yung fiscal space po natin ay kokonti lang, we might be able to purchase less than 10,000 body cams. Inusisa rin sa plenary debates ng Kamara ang ginawang pagtugon ng PNP sa September 21 protest, partikular na ang nangyaring gulo sa Maynila. Ayon sa PNP, sa 244 na naaresto bunsod ng karahasan, 19 ang minor de edad na turned over na sa Department of Social Welfare and Development. Naninindigan ng PNP, sinunod lamang ito ang batas at pinigilan ng pagtindi pa ng karahasan. Maximum tolerance po yung ating pong ginawa. And kung nakikita naman po natin sa mga video, yung riot police po ay pinagbabato, pinagtatadyakan. Hindi po sila gumante. Pero kung may mga nasugatan rin po tayong mga kapulisan, so we respect yung mga hinaing ng ating pong mga kababayan, but we cannot tolerate violence because we have to implement the law. Wala ring ginawang pagpapaputok ng baril ang mga nakadeploy na tauhan ng pulisya. Sa gitna ito ng ulat na nasawi sa pamaril si Eric Saber, isang construction worker. Wala pong nag-discharge ang firearm ng ating kapulisan, but we have pictures also na yung rioters ay may mga barel. So it may be an accidental fire, we don't know what happened, but for sure, wala po sa ating kapulisan na nagputok ng barel. Samantala, agad namang tinapos ang plenary debates ng Kamara para sa panukalang pondo ng Kongreso. Ngayong araw ng Huwebes, October 2, ang inaasahang huling araw ng debate sa plenaryo ng Kamara para sa 2026 General Appropriations Bill. Ini-adapt naman ng Kamara ang House Resolution No. 302 na naglalayong hilingin sa Senate ang consent nito para palawigin ang plenary session hanggang October 13. Ito ay para talakayin ang 2026 General Appropriations Bill sa third at final reading. Sakaling pagtibayin ng Senado, mauurong din ang nakatakdang adjournment ng sesyon at congressional break. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.